Saka ano, may mga choir pala talaga sa atin dito, no? Ganda ng blending ng boses. Mga dating choir ng ano, dati nilang pinagsasambahan. Kamusta po ang bawat isa? Ayun. Actually, nandito na po tayo sa huling bahagi ng ating tema ngayong, actually 2 months siya, di ba? Declaring God's Word. Ito po, ito yung tema natin ngayong with authority. Ayan, mga nakaraang buwan, naturuan tayo ng regarding do sa pagbibigay ng salita ng Diyos o pagsasalita na may otoridad o talagang powerfully na talagang mangyayari yung mga bagay natin pinag-pray. At naalala ko yung mga preaching na nakaraan isa about sa Psalms 35. Tama, Pastor, no? Psalms 35, Psalms 91, Psalms 23. At yung kay Pastor, kay MD is yung sa double-edged sword. Ayun, tapos kay Pastor Roger, pareha sila. Ayun po. Kaya ngayon, bilang huling bahagi ng ating tema, sa authority, sa sa pagdideclare ba ng word, may tanong lang ako, ano? Bilang mga Kristiyano, tinuturuan ba tayo ng Diyos o ng Biblia na mag-curse? Yes. The correct answer is yes. Sabi niya Ate Ruby, yes. Narinig yun. Kaya tuturo siya rito. Nakukuha ko din sa pag-ano eh. Yes. And di ba tayo tinuturuan ng Bible na mag-curse? Sabi diyan, may mga record po sa Bible na pwedeng mag-curse. Kaso nga lang, depende po ito sa kalagayan. Lalo-lalo na nung panahon ng Old Testament. Noong Old Testament po, may nangyari nung nagkaroon po ng renewal of covenant nung panahon ni Moses sa Book of Deuteronomy. Kinausap niya yung mga Israelites, yung bagong generation. Kasi yung mga lumabas ng Israelites, mga Israel na galing ng Egypt, is namatay na po yung mga lumabas ng mga teenager, ay mga edad na, kasi 40 years sila sa wilderness, di ba? Namatay na lahat yan, natira lang dalawa. Sino natirang dalawa? Si ano po, Joshua, saka yung pangalan ng anak ko, si Caleb. Si Caleb, yun po. Nung panahon ng Deuteronomy, nagkaroon ng renewal of covenant, at sinabi ni Moses kay Joshua, binili niya, nakatawid na kayo sa ilog Jordan, sa Deuteronomy, I think is 27, 28. Ang sabi niya sa mga Israelites, gawin niyo to. Napupunta kayo sa Mount Ebal at Mount Gerizim. Yung Mount Ebal, nandun yung magko-course. Tapos yung sa Mount Gerizim naman, doon yung mag-speak ng blessing. Tapos kada salita nila, sabihin, pag nag-speak ng blessing, mag-i-amen. Kapag nag-speak naman ng course, is mag-i-amen din. Mag-agree. Alam niyo ba ang amen? Is a heavenly language. At ito ay isa sa mga names or title ni Jesus Christ. Pag nabasa niyo po yung Book of Revelation, malalaman niyo na isa sa mga pangalan ni Jesus or title is Amen. Kaya pag binabanggit natin yung Amen, ibig sabihin nag-agree tayo according sa kalooban ng Diyos. Ayan. Ito yung pala. Ito yung nangyari nun. Sabi diyan sa Mount Gerizim, blessing through obedience. If you are faithfully obey, the Lord will set you high above all the nation. Sa 28 verse 1 ng Deuteronomy. Sa Mount Ebal naman, nakita niyo yung valley. Ayan, bakante yan. Tapos yung sa pa ngayon, sa present day Shechem, sa Jerusalem, sa Israel. Ayan, sa kaliwa, yung Mount Ebal. Sa right side naman, yung Mount Gerizim. Sabi diyan, nung time na yon, pinagsulat uli sila ng 10 Commandments. Ayan, pinasulat kay Joshua yun sa bato na plastered stone kung tawagin.
At doon, ilagay ko sa Mount Ebal yung ngayon, yung bato na yun. At doon binanggit yung mga blessing na kailangan ng Israel at yung mga curse sa mga hindi susunod sa mga utos na yon. At ito yung mga utos. At dito nabasa ko rito na kapag nagpipray pala tayo, ito pinaalala lang sa akin ni Lord, na kung mababasa niyo yung Book of Deuteronomy chapter 28, na sa prayer natin, pwede pala natin banggitin na we are the head and not the tail. Diba? Ano yung parang declaring of God's word na we are the head and not the tail, we are above and not beneath. Narinig niyo ba sa prayer ng ibang pastor yun? Ayun. Dito na mababasa yun sa Deuteronomy chapter 28. Ayan. Pero bago lahat, manalangin na tayo. May pakipagyan nga ng reverb. Ay naman, sabi si sige ako na lang. Sige, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Ama, Panginoong Jesus, Panginoon, Banal na Espiritu, kami po ay nagpapakubang na malapit sa mga sandaling ito na nawa, gabayan samahan kami sa aming mapapahinggan ngayong umaga regarding sa declaring of God's Word with authority. Lord, gamitin niyo lamang po Lord, ang iyong lingkod na daluyan ng salita mo at ito ang makita sa buhay ko. Lahat, Panginoon, ng mga inaral at natutunan ko, Panginoon, paalala mo sa akin, Holy Spirit, paalala mo sa akin ito at nawa, buksan ng spiritual na kaisipan, puso at tenga ng bawat isa na ma-observe nila, Panginoon, yung mga mapapahinggan nila, Panginoon, at matutunan nila ngayong umagang ito, Panginoon. Huwag niyo po hayaan na ito ay agawin ng kaaway, Panginoon. Paglabas nila, O Diyos, dala nila itong mga pagpapalang ito, Lord God. At salamat, O Diyos. Ngayon pa lang, clinic-claim mo na, Panginoon, na paglabas nila, Panginoon, they are blessed, Panginoon, talaga sa pagpapahinggan nila. Lord. Kaya Lord, sa iyo lamang lang ng purihan ang kaluwalhatian. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. 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 Yun. Kung nag-agree kayo, sabihin nyo, Amen. Pag hindi naman, okay lang. Pero ito yung binabanggit sa Deuteronomy chapter 27. Na binanggit yan, yung pwede kang magsumpa. Pero, nung panahon nila yan, hindi na panahon natin. Kasi, tinanong ko kayo kanina, kung pwede ba mag-curse yung mga believers, hindi na po. Kasi dapat yung paghuhusga ay dapat sa Panginoon. Pero napakaganda po natin malaman, yung panahon nila, ginawa to para doon sa covenant, na lahat dapat sila sumunod. Unang-una ito, sumpayin na sino mong gagawa ng Diyos-Diyosan at lihim itong itatayo. Agree ba kayo? Amen. Ayun. Ang kasalta, pag hindi agree, hindi kayo kasalta. Sumpayin na sino mang hindi gumagala sa ama o ina. Amen. Sumpayin na sino mang maglilipat ng hangganan ng lupa ng kanyang kapwa. Amen. Sumpayin na sino mang mangliligaw sa bulag sa daan. Amen. Sumpayin na sino mang magkakait ng katarungan sa dayuhan, ulila o babaeng balo. Amen. Sumpayin na sino mang sisiping sa asawa ng kanyang ama. Amen. Sumpayin na sino mang makikipagtalik sa hayop. Amen. Sumpayin na sino mang sisiping sa kanyang kapatid na babae o kapatid sa ama o ina. Amen. Sumpayin na sino mang sisiping sa kanyang biyanan. Amen. Sumpayin na sino mang lihim na papatay sa kanyang kapwa. Amen. Sumpayin na sino mang tatanggap ng suhol upang patayin ang inosente. Amen. Sumpayin na sino mang hindi susunod at tutupad sa mga salita ng katusang ito. Amen. Yun po. Mali po nangyari po ito sa Book of Joshua. Nung nandun na si Joshua, nung pagkatapos po nila matalo yung kaharian ng AI or AI kung sa ibang salita o ibang pronunciation. Nung panahon pa lang pala nila may AI na, no? AI. Iba kasi ay ang Pero pwede natin banggitin AI. Nung pagkatapos na mabasa niyo sa Joshua 8 na ginawa nila to, yung ibang Israelites andun sa kaliwa, sa Mount Ebal, sa kanan naman yung Mount Gerizim. Joshua 8 po, nangyari yan matapos nilang talunin yung AI. Balik tayo naman sa New Testament. May nangyari yung ba panunumparon o pagsusumpa? May naalala kayo? Sa mga may hilig magbasa ng Bible? Meron din. Meron. Pero huwag kayo manunumpa, ha? Inaano ko na sa inyo na yung sa word na woe is sumpa yun. Ito, makabasa natin yan. Ito to, bibigyan ko lang kayo ng insight. Ito yung lugar na to, Bethsaida, Corazin, sa Capernaum. Ayan, di ba, mababasa nyo, woe to you, Corazin, woe to you, Bethsaida.
Di ba? Tapos sa dulo yung Capernaum. Ay, hindi. Chorazin, Bethsaida sa Capernaum sa dulo. Sino yung nagsalita nun? Si Jesus Christ ang nagsalita. Makapansin nyo, nung panahon nila ng Jesus days, mayroong 250,000 na tao na namumuhay doon. Nung panahon ni Jesus. Ito nasa kaliwayan, no? Pero nung panahon na sinumpa ni Jesus Christ, kasi marami siyang ginawang mga himalaran eh. Marami siyang pinagaling, pinalayas ng mga samang espiritu, mga gumawa siya ng mga signs and wonders. Dahil yung mga tao is matitigas ang ulo, may matitigas ba ang ulo rito? Na hindi sumusunod sa mga leader? Mga hindi tumatayo na dapat pinapatayo? Meron ba? Meron? Ayaw akong salita. Ayun nagsabi yan. Ayan. Nung panahon na yon, nung panahon natin ngayon, eto na siya, nasa right side. Ruins na lang siya. Wala na. Isipin nyo, 250,000. Ang hindi lang niya sinumparon is yung Tiberias. Na which is yung, kaya tinawag yung Lake of Tiberias. Ang tawagin ng mga isda is Sea of Galilee. Parehas lang po yun. No? Kasi sunulat yung Luke, ang ginamit ni Lucas is Tiberias. Kasi doktor siya, aral siya. Pero yung mga mangingisda na sumulat ng Bible, like ni Mark, ni John, ginamit nila Sea of Galilee. Kasi ayun yung pagkakatingin nila, malawak na tagong dagat. Kala nila gano'n. Kaya tawagin nila Sea of Galilee. Dito po yan sa sa parting north ng Israel. Ayan, ruins na siya. Wala na po kayo makikita nakatayo dyan. At ganun po yung nangyari ng ginawa ng Panginoon na sumpahin yan. Mabasa natin yan sa malamig yan. Salamat sa aking palangga. Bago wala ako sa focus. Okay. So Matthew chapter 11, verse 21 to 23, sabi dyan ni Jesus Christ, kawawa kayo mga taga-Chorazin. Oh, woe to you. Tagalog na lang, no, para madaling pinsin. Kawawa kayo mga taga-Bethsaida. Sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo. Ibig sabihin, may mga ginawang himala si Jesus Christ, di ba? Matagal na sana nagdamit, sako at napusabo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay mas mabigat na parusa ang sasapitin kaysa sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. At kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili kapag mataas yung mga taga-Capernaum. Hanggang langit. Sa Panginoon yung pangalang Capernaum. Sino yung propeta na nakikilala yung Prophet of Nahum? Ayan. Maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit babagsak kayo hanggang sa dulo ng mga patay. Sapagkat yung sa Sodoma, ginawa ang himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ganun katindi. Kaya yung word of woe, o huwag kayong manunumpa, huwag kayong susumpa sa mga tao kasi masama yun. Baka yung amo nyo, woe to you, boss! Woe to you, head nurse! Huwag yung gagamitin yun, ha? Kasi yun, kahit sa mga, lalo sa mga anak nyo. Kasi siya, sumpa siya. Ha? Kasi yun yung sabihin talaga ng sumpa. Ayun. W-O-E. 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 Pa sa sarili bas. Sa Revelation. Sa Revelation na rin niya. Mali yung pronunciation. Ay, makabasa niyo yun. Ay, design ito na pala Matthew 11. No? Pero siyempre, ang Panginoon pa rin yung number one na siya yung nagdi-declare talaga ng mga blessing. Kasi topic natin ngayon, declaring God's word. Para lang sa kaalaman lang ng lahat. No? Actually, si Jesus Christ, marami pa, may mga sinumpa pa siya. Like ng puno ng igos. Diba, sinumpa niya rin yun. Hindi ka na mamumunga. Pero hindi ko na sinama dyan kasi baka abutin tayo ng alas 2. Ayan. Dito lang tayo sa mga blessing na sinabi rin ni Jesus Christ. Noong panahon niya naman, kung maalala niyo yung sa Sermon of the Mountain na mababasa natin sa Matthew chapter 5 to 7, kung babalikan natin yun, ayan, Jesus himself declaring with authority. Siya mismo. Dahil sa sermon niya na yun, sabi nga ng mga ibang mga Greek man, sabi nila, kung masusundan daw natin o matutupad natin itong Sermon of the Mount, talagang
you are perfect man. Perfecto ka na. Kasi talaga napakataas ng standard ng Sermon of the Mount. Nababasa natin yan sa book of Matthew 5 to 7, chapter 5 to 7. Sabi diyan, Jesus finished the sermon in verse 27. It says in verses 28 and 29 of Matthew, the result that when Jesus had finished these words, the multitudes, lahat na nakikinig sa kanya, kasi sinusundan siya eh. Kasi yung una niyang ministry, ginawa niya dun sa norte, sa Galilee. Sabi diyan, were amazed at his teaching. Lahat ng mamangha sa kanyang mga pagsasalita o pagtuturo. Lahat sila nabibless. Doon ba tayo pa nagsasalita tayo? Lahat ba nabibless? O kapag nagsasalita ka, parang tinatakpan nila yung tenga nila. O ayaw nilang marinig ka nagsasalita. Kasi puro na lang negative. Pero si Jesus Christ, sabi diyan, the multitudes were amazed at his teaching, and what amazed them? He was teaching them as one having authority. May kapangyarihan, may otoridad. At isa sa mga resulta, kung matatandaan natin, kung kilala natin itong taon to, si Mahatma Gandhi. Siya siyang, Indian national siya. Ayan. Isa Hindu. Pero sabi niya, if I had to face only the Sermon on the Mount and my own interpretation sa kanyang sariling interpretasyon, I should not hesitate to say, oh yes, I am a Christian. Ayan. Kasi bakit? Kasi ito yung verse na pinanghawakan niya sa Matthew chapter 5:39. Sabi diyan, as a young Gandhi discovered the Sermon on the Mount, a famous set of teaching from Gospel of Matthew. It went straight to my heart. At talagang nana siya. Matthew 5:39, but I tell you not to resist an evil person. For whoever slaps you on the right, ibigay mo yung kaliwa. Kaya ba natin gawin yun? Kaya ba natin gawin yun? Pero tingnan mo isa siyang Hindu, isang Indian national, hindi siya Kristiyano. Pero ginawa niya. At yan, isa sa ginamit para mag-spark ang Indian Revolution. Yung panahon nila kasi under sila ng colony ng British or UK. Tandaan natin, napaka niya. Isa sa mga ginamit. He found Jesus teaching on non-violence, particularly not yung turning cheek to another cheek. Ayan. Nangyari yun nung nagkaroon sila ng independence noong 1947. Ito yung ginawa niyang, parang naging expression niya, Sermon on the Mount. Nag-fasting siya, alam yung mga ginawa niya, tapos yung salt march, tapos yung mga, lahat, halos ng mga Indian na, talagang nakisa sa kanya, na talagang sundan siya sa mga ginagawa niya. At yun, naging 1947, pero namatay na siya nun, na-assassinate siya, nagkaroon po sila ng kalayaan sa British. Ayan. Ayun po yung magiging resulta. Kaya bilang mga nakikinig or nagbabasa, bilang Kristiyano, tayo, ayan, ikumpara natin sarili natin sa taong yan, na magkaroon tayong realization, tayo ba ay nakikinig sa mga sinasabi ng Biblia? Ina-apply ba natin sa buhay natin? Kapag pinagbuhat ka raw ng 1 kilometro, buhatin mo ng 2 kilometro. Nababasa niyo yun doon. Kasi nung panahon nila, yung mga Roman soldier, may karapatan silang utusan yung mga tao doon. Yung mga hindi nila kalahi. Na buhatin mo itong, kasi mabibigat yung dala nila eh. Buhatin mo ng 1 milya. Sabi ni Jesus, pag pinagbuhat ka ng 1 milya, gawin yung 2 milya. Kaya ba natin gawin yun? Kapag ganyan ito sa kanil pastor na magsundo ka doon sa Sudair, Kuya Justin, may lisensya ka na. Praise God. O, Sudair. O, sundayin mo si Brad Junbun. Grabe. Kaya ba natin gawin yan? Medyo mandamam. Hindi, may iba way nun. Iba way nun. Kaya ba natin gawin yan? Ano mo yun, pahan? O, magluto ka, Ate Grace. O. May trabaho ako. Mula, ano yung mga inutos sa atin? Gaya ba natin gawin niya sa ng Lord? Kung ano yung pinapagawa sa atin? Hindi, lang tayo ng konting problema, wala na eh.
O, tumayo ka dyan, gagamitin ka sa Friday. Kakanta ka. O, mag-exhort ka. Biglang nagkakasakit. Biglang magkatsa, masama paramdam ko, pastor. Di pa, still talk lang. Oops, wala masakit talaga yan. Baka may masaktan ha. Ayoko nang maka-open. Tayo nga. Pag-ibagad ka na natin sa tayo. Kumbaga, in general dapat tayo. Dapat tayo nga atake ng ano lang. Kasi ito, tinuturo talaga sa atin ng Biblia na dapat sumunod tayo. Yung mga hindi nga Christian ay sabi niyo, if I have to face only the Sermon on the Mount in my own interpretation of it, I should not hesitate to say, oh yes, I am a Christian. Paglabas ba natin dito, Kristyano tayo. Sabi ba sa atin na Christian yan kasi tingnan mo yung the way niya magsalita, the way niyang tumilos, the way ng pag-iisip niya. Ay na, Kristyano. Kristyano ba yan? Tapos pagka naman, Kristyano ba yan? Yung ano niya, sabi, naalala ko lang yung kwento ng isang kapatid. Pastor ba yun? Pero hindi dito Ay, pastor ba yun? Pero naipagtawaran parang gusto kunin pati puhunan Kung may business yung kapatid, huwag natin huwag natin, parang gusto natin na patayin na lang natin kaya parang unti-untiin mo pa Gusto mo discount? Business nga Isahan na lang, di ba? Unti-untiin mo, papahirapan mo pa. Isa, patayin mo na. Hindi, pahirapan mo pa. Kung may business, supportahan natin. Huwag natin discount. Pag may mga discount, supportahan natin. Tingnan mo, nagpo si Angelina. May nag-next mo sa post si Angelina? Wala. Bayarin mo nag-ingin supportahan natin. Sa ate kanina, may business siya. Ganun lang di ba? Supportahan natin. Huwag natin manghingi ng discount kasi may puhunan yun. May pinagpagura, pinagpuyatan. May trabaho rin yan. Ayan. Isang pamuhay po natin yung salita ng Lord. Kung yung ibang hindi Kristyano nagagawa nila. At ito po ay great man ng India o hero siya. Ba't natin i-apply sa atin bilang Kristyano? At tayo po, bilang mga Kristyano, dapat nakikita sa atin na may Kristo tayo sa buhay natin. Yung salita ng Lord na bumuhay sa atin. Agree po ba lahat? Amen. How not to speak? Sige. Dito, balik tayo sa power and authority. Kasi pwede tayo magsalita po like Jesus, na may power and authority. Pero, paano naman yung hindi? Baga, may ligaw sa sa ganun yung mga twist. Kasi lagi nilang binabanggit, diba, yung parang ganito gawin mo. Ano ba yung sinasabi ni Pastor sa Psalms 35? Fight them. Fight them, yun. Fight them. Just fight against your church. Fight them against our finance, our family, our work, my husband, di ba? My wife, na hindi agawin, kaaway. Girlfriend, boyfriend. Fight against them. Kaya nga, ito, sa sunod na mga buwan, tuturo po rito yung courtship, marriage. Ituturo po rito yung tamang Kasi kung may mga nililigawan kayo, sakali sa mga, sino pinata rito? Ito to, Pinata. Justin. Ay, tumayo. Pinata. Hindi, tayo. Ayan. Justin lang ba? Siya lang. Siya lang yung pwedeng manligaw, si Kuya, parang naiiyan lang Si Kuya. Binata o Naging binata, pero legal na Sama ka. Tuturo po rito yung courtship and marriage. Na kapag may liligawan ka sa church, dapat i-announce nyo rito sa pulpit. Para kung may sakaling wala na masasaktan. Wala na magtatangka, wala na magpipray. Kunyari sa lalaki. May mga babae kasi nagpipray dyan na sana mapansin niya ako. Diba? May mga lalaki naman nagpipray na mapansin niya ako, ganun din. May tama, may way. Na kapag si Kuya, ito, pinagpipray ko po. Like kami ni Sister Maris, nagkano kami rito ng pulpit kami. Na pinagpipray ko po si Sister Maris na mapangasawa o samahan niyo po kami sa prayer. Diba? Ganun talaga yung dapat. Ganun
Ganun po talaga yung dapat. Tapos parang nagkakaroon natin yun, na wala nang ano, wala namang tatangka. Kumbaga akin na to ha. Kasi paturo yan, mga siguro August. Courtship and marriage, tuturo natin yan dito. Namumula si Ate Maris. Ang tuturo si Pastor Raquel. Namumula si Ate Maris. Pinasalipinas sino nakatin dito? Ayan. Yung magtuturo ng courtship and marriage, si Pastor Raquel. Siya po yung pagtuturo natin para ano, kasi talagang veterans na iba. Pare-iba rin. No? Kaya ko siyang ituro pero mas maganda, iba na magturo. Kaya kasi, kumbaga, sa akin ka lang. Lumilong ka. Pag lumilong ka, Kaya kayo magaling. Kailangan matandaan nyo ang kapasyon nito. Sabi mo tatanda kayo sasabihin ko. Okay, sige. Sino mga dalaga naman? Dalaga naman. Hindi, ayaw ang gano'n. Tayo magano dyan. Si Lord ang tumilos sa amin ng buhay. Pero dapat pinag-pray talaga yan. Sa mga binata dalaga, pinag-pray natin yung magiging partner natin. Hindi po yan yung kasi gusto ko yan. Maganda siya, sexy, hindi gano'n. Ayan ba yung kalooban ng Lord? Kasi dapat natin laging tatandaan kung ano yung kalooban ng Diyos. Baka hindi pa ibalik. Ako po, bilang experience, 7 years kami nung naging girlfriend ko. Pastora na rin siya ngayon, hindi na kami. Hindi kalooban ng Lord. Diba? Ayun, ngayon, natin dagdagan. How not to speak in God authority, and God power and authority. Yung hindi dapat, una, personal authority. Ito po yung tandaan natin. Yan. May mga tao kasi na feeling nila kapag may sinasabi sa kanila si Lord na parang ito ito yung gawin mo, ito yung ganyan ang gawin mo. Ayan. May narinig ba kayo ganun tao? Sige, mamaya na. John chapter 7 verse 18, whoever speak on their own does not to gain personal glory. Ayan, tandaan natin, hindi dapat tayo natataas. Kaya nagsasalita tayo ng power and authority. At tandaan natin, lagi natin tatandaan na dapat niya sabi niya, but he who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. Si Jesus Christ mismo nagsalita nito. Sabi niya, but he who seeks the glory of the one who sent him. Siya yung sinasabi niya, siya yung pinadala siya ng Ama. Is a man of truth. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Tatapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At sa kanya'y walang kalikuan. Ayan. Dapat tayo bilang mga Kristiyano, tandaan natin na dapat talaga nanggagaling sa Panginoon. Pinag-pray natin. Hindi dapat tayo sarili natin. Sabi dito sa aking notes, there are people who think that they have some power sa kanilang salita. May nagsasabi rito na kapag lumalis ako rito, pilay kayo. Pastora, tandaan mo to. Pag umalis ako dyan, pilay kayo. May authority pa yun. Pero nung umalis siya, masaya lahat. Tama? Dumami pa. Amen. Amen. Nag-times ano? Nag-times 2. Yung ano. Actually, nasa music clip siya dati. Sabi niya, pag umalis ako dyan, pilay kayo. Hindi ko nasabihin yung pangalan, pero sinabihan si Pastora Maria. Natapong kayo, washing machine po. Sa ilagin ka si Pastora eh. Nag-aalis ko dyan. Matanggal yun. Amen. Balik tayo, no? Naalala ako. Wala tuloy ako. Sabi nga, don't speak to promote yourself. Speak to glorify God. Lahat ng babanggitin natin, dapat si Lord. Amen. Kapag kasi nabihan ka ng, brother, ang galing. Ang galing na pagkaka-preach. Kasi ako, may teaching ako eh. Ng teaching mo. Glory to God, hindi. Ako pa. Kakawal ako. Pinag-aralan mo yan. Ilang araw pinagpuyata yun. Hindi nga ako hindi nga ako kumain ng ilang araw. Dapat ganun, glory to God lang. Amen. Sister, ganda ng pagkakatulong mo ng Bible study. Glory to God lagi. Brother, asarap ng luto mo. Ako pa?
Ayun, gano'n, okay, tsamba lang yun, false humility yun. Kala mo, nagpapakumbaba ka rin, hindi, false humility pa rin yun, dapat glory to God lagi. Tandaan natin, ang nagsasalita ng saganang sa kanyang sarili, humahanap ng kanyang sarili, pero wala niya. Tandaan po natin yan. At ang madalas nito, kung babalikan natin yung dating pananampalataya natin, yung authority na sinasabing personal authority, na may mga tao, nakala nila nakakapagpatawad sila ng kasalanan. At ano yun? Yung dati kong inaatinan, di ba yung mga pare? Hindi ko inaano yung mga Katoliko. Kasi mismo sa kanilang bibig kang gagaling, na pinatawad ka ng Diyos. Manalangin ka ng 10 ama namin at 5 kapagilong Maria. Di ba? Ayun. Kumbaga, kung i-apply natin sa ating mga dating na sila yun, hindi po dapat yun. It's no. Ang magpapatawad na ng kasalanan, kundi yung intercessor. Walang iba kundi si Jesus Christ lang. Siya lang, wala nang iba. Kaya pag sinabi, pinapatawad na kita sa kasalanan, ako, umalis ka sa church yan. Layas. Ayun nga. Ayun lang naman, yung maraming kasi mga na yung mga dito na dating mga pananampalatayang Catholicism or Roman Catholic. Hindi ko naman inaano, pero totoo naman. Na nung panahon natin, ganun lang gagawin, pinatawad na tayo sa lahat. Tapos paglabas natin ng simbahan, mag-iinom na naman. O ano naman gagawin, magbababae, malalaki. Parehas lang. Ganun. Kaya po, unang-una, personal authority dapat we speak to glorify God. Iba po yung sarili natin. Church authority. Ayan. Dapat po, hindi po tayo, wala kasing dito, mga rules and regulation. Wala. Sa ibang church, makikita niyo ron na dapat hindi po yung church, yung dapat yung final authority pa rin, babalik pa rin tayo sa Bible. Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 5, verse 2 and 3, be shepherds of God's flock that is under your care, not lording it over those entrusted to you, but being example to the flock. Maging mabuting halimbawa tayo. Lalo sa, ito, sinasabi sa mga leaders, mga church pastors, leaders. Sila po ba yung mga rito? Deacon, elder, and pastor. Si Kuya, parang si Kuya, yung bago, parang ang dating Wala ang discern mo, Parang may katungkulan po ba kayo sa dati yung church kaya? Ano po yung niya? Okay, siya po, di ba? Maano sa kanya? Na talaga siya. Ayan. Ito sinasabi ito sa mga leaders. Na yung hindi dapat yung standard ng church ang nasusunod. Tandaan natin, hindi church. Kundi standard pa rin ng Bible, ng Word. Sino ba yung Word? Jesus Christ pa rin. There are many who believe that the church literally is the authority in the Word in spiritual matters. Tandaan natin, wala pong ibang mas mataas na authority. Church authority should be exercised through servanthood and example, not control and intimidation. Dapat hindi yung church yung nag-exist kaysa sa scripture. Kundi yung scripture dapat ang nasa taas, hindi yung church ang sumusunod. Ayan po, kapag napasukan nyo yung church na sumusunod sa mga rules, bawal ngumiti kapag nagpiplit si pastor, bawal lang labas ang ngipin. O labas ngipin mo, labas ka muna. Ganun na. Bawal tumawa, bawal umihi. Iba na yun. Huwag na kayong magtagal sa church na yan. Kumbaga, hindi dapat yun ang nasusunod. Yung mga rules na yan. Gawaran po ng tao yan, dapat sinusunod pa rin natin yung standard ng scripture or yung Bible. Kaya dapat yung church authority, kung babalikan naman natin, i-apply natin sa mga churches din. Nung panahon ng mga, lagi kasing Roman Catholic talaga yung kasi nung nag-aaral ako ng early church, kadalasan talaga ang yung church ng Catholicism na yung infallible na yung Papa Roy hindi nagkakamali. Nakano niyo na ba yun? Na yung sa Rome, yung Papa sa Rome, hindi siya pwedeng magkamali. Perfect siya. Kahit yung church nila, ng panahon nila, nung may ginawa silang parang dito yung ito tapusahin ko na yung Eastern Orthodox Church ng panahon ng 325 Anno Domini o AD. Sabi diyan, nagkaroon sila ng
period na were 7 ecumenical council, nagkaroon sila ng council na which is the binding of the souls of men. May mga rules sila. They agree with Rome that the church, only their church can speak in infallibility, in tradition, and articles of faith. Ayun. Kumbaga sila na nasusunod. Wala na yung scripture. Kaya nga nung buti nagkaroon ng Reformation, tinatawag ng panahon ni Basil Luther. Martin Luther. Kaya tayo yung Protestantism to. Nagsimula ang tayo yung mga born again Christian. So, sila yung pinaka-history talaga natin. Sila yung talaga nagka-class. Nagkaroon ng 99 pieces. Medyo ano siya, pero hindi nating laliman. Sige, okay na po. Naintindihan po natin. Church authority. Pangatlo, rational or logical. Yung sarili nating kaisipan. Sister, halika, usap tayo. May sinasabi sa akin. May pinasasabi sa akin si Lord. Halika. May mga matakot sa ganun. Pagka wala na sa gawa, yung nangyayari lang po talaga yung mga ganun, revelation. Kung may nag-speak of tongues, may nagbibigay ng interpretation. Ganun po. May mga church na ganun kasi mga nag-speak of tongues. Pero isa-isa lang. Kasi binanggit ni Paul, di ba? Ang speak of tongues, hindi sabay-sabay yan. Isa-isa lang yan. Tapos may nag-i-interpret. May isang nag-give of interpretation. Ito pinapasabi ng Diyos. Tatayo rito, kaya sabihin, magsasalita yung tao yun. May kapatid dito na ganito, ganyan. Nangyayari po talaga yan. Sa ibang mga church na nakinan ko ganun. Kung mayroon dito mga ganyan, pinag-pray po yung mga hipster. Pag tayo magsasalita, okay po yung may mga malalawak yung pag-iisip, matatalino, pero hanggat maaari, huwag tayo lalagpas doon. Hindi po siya standard ng Biblia, yung kaalaman natin. Kasi sabi nga di ba sa Bible, His ways is higher than our ways. And His thought higher than our thoughts. Di ba? Sabi doon sa Isaiah. Sabi diyan, and it's fine for you to share the ideas. And you should share your ideas. That's well and good. And there's might be some helpful practical matters that we do in sharing. Pwede tayo mag-share ng mga ideas. Pero pagka mas inano mo na yung sarili mong ideas, like nung pag-i-interpret ng Bible. Ang Bible po, ay pwede siyang interpret according to context. The context, no? Hindi dapat lalayo, hindi dapat kang gagawa ng sarili mong yung ibang karamihan na topical preacher na binabanggit. Ito, kukuha siya ng isang verse dito, ganito, kasi gumawa na siya ng istorya. Like nung namatin ako ng pagpapahayag ng nung alam niyo yan, pagpapahayag, hindi ko nababanggitin yung na sila lang daw yung, kanina hindi ko nabanggit na yung church na, na kapag hindi ka kasapi nito, hindi ka maliligtas. Pagka nakinig kayo nun, gumawa sila ng kwento na, ang sabi nila doon, si raw yung anghel sa sikatan ng araw. Parang gumawa sila ng mga topical na mga verses sa Bible, na pinalabas nila, si Manalo raw yung anghel sa sikatan ng araw. Kaya sabi ko, grabe. Kaya dapat unawain natin. Pwede natin applyan ng logic ang Bible, like nung nagdadrugs. May nagdadrugs ba sa Bible? Meron? Wala. Di ba literally wala? Pero pwede mong i-apply yung logic na yun sa Bible. Yung mga bisyo at ng mga katulad dito. Kasi kung babasahin mo yung ibang verse, may sinabi doon, ewan ko nandito yung verse yan lang. Sabi ginamit yung verse dito. Proverbs. Sige, basahin mo natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Karamihan, memory verse to. Favorite verse. Tumawala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ayan. Huwag natin pangunahan. Huwag nating interpret ng sarili natin. Dapat, final authority pa yung Bible. Ayan sa Galatian, binanggit ko rito. Isang mga dapat dagyan ng logic, katulad ng pagkain ng adobo, wala naman sa Bible. Pero may mga katulad ng bisyo, sabi ko, drugs, or hindi pa nabanggit, sugal. Ang sabi dito sa Tagalog, English pala ito sabi dito, sa Galatians chapter 5, 19 to 21, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries,
and the like. Kumbaga sa Tagalog, at ng mga katulad ito. Kumbaga kasama na rin din yung drugs, sugal, pambababae, panlalaki. Ayun, kasama na yun. Wala siya literally, pero pwede mo siya applyan ng logic. Pero pag ang logic mo is para ma-highlight lang yung gusto mong ipaliwanag, may topic ka, tapos ginamit mo yung, kanyari, nandun ko sa, personal na ano lang, tatawid ka ng ilog, malakas yung agos kasi may bagyo. Tapos sabihin mo sa sarili mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Tapos nalunod ka, namatay. Tapos sisihin pa ng Diyos, sisihin pa yung Diyos. Ayun, maling application. Pag natin na-apply ng gano'n. Diba? Kasi I can do all things through Christ who strengthens me. Meron kami kapatid. Ganyan ginamit. Galing siya night duty, lalaki. May ano kami, noong time na yun, maano kami sa basketball. Puyat, tapos nag-basketball. Ano lalaro ka? Puyat ka. I can do all things through Christ who strengthens me. Isang linggo hindi nakapasok, nagkasakit. Diyos ko Lord. Mali yung application. Nagkasakit siya. Ilang laro eh, 2. Kumbaga mali application. Pagka in-apply, kapag in-interpret mo yung I can do all things through Christ, para saan yan? Sino nakakalam? Binanggit ko na dito yun eh. Wala. Contentment. Pagiging kontento. Kasi pag babasahin mo yun, dapat pati yung mga nauna. Sabi ni Paul doon, naranasan kong maging mahirap, naranasan kong magkaroon, naranasan kong maging walang-wala. At lahat ng ito ay nagagawa ko sa kalakasang pinagkakaloob sa akin ni Hesus Kristo. Contentment yung, hindi yun sa mga bagay na malakas ako, I can do all things through Christ who strengthens me. May bagyo, tatawid ako sa kabilang ilog. Tapos ang nangyayari, sisihin pa natin yung Diyos. Ayun po, mali. Dapat hindi po rational or logical authority. Number 4, experiential authority based sa mga experience. Kasi naranasan ko na yan. Nagawa ko na yan. Hindi ganun. Sabi ito, ayun nga, yung kanina nabanggit ko, no, may babae nga na ganun na dati, nagsabi sa akin na ikaw mapangasawa ka ng nung parang kasi sabi niya sa akin sa church, parang prophetic siya ganun. Kasi nung nakikita ko dati, pinano niya sa akin na ito rin yung sinabi ko doon sa isang tao. Kaya yung mangyayari sa iyan. Anong nangyari? Hindi po talaga totoo na gano'n, na talagang based kasi sa experience na nagawa niyang mag-prophesy sa iba, pero sa akin, hindi po nangyari. At yun nga, 7 years nga na hindi talaga naging ganun. Pero at that time na talagang active pa yung relation namin, nung dati, kasi ayun yung pinapasabi sa akin ni Lord eh. Kasi yan din ang nangyari doon sa isang mag-partner na time na na-pray ko, pinakita sa akin. Based on experience, hindi po yan yung tama. Sabi dito sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. I-test po muna natin. Huwag tayong oo ng oo, amin ng amin tayo sa mga sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat marami nagsisintaw ng mga bulaang propeta. Ayan. There's no authority in our experience. You can base any kind of doctrinal conclusion on your experience. Tanda natin on what happened to you. Ayan. Hindi porket nangyari na sa'yo, pangyayari din dito sa ibang church o sa isang mga kasabihan mo ng kung ano yung sinasabi pinakita sa ni Lord. May isa pang kapatid dito na sabi, pag alis ko dyan sa simbahan yan, after 2 to 3 months, panaginip daw yun eh. Panaginip, may sumabog daw. May sumabog. Naginip ako, tapos may buti nakalabas daw siya. Tapos sumabog, may sumabog. Kumbaga, yung bagay na yun, hindi nangyari yun. At sinabi sa mga kila pastor. 6 months na. Di ba, 3 months lang sinabi niya, di ba? 2 to 3 months sabi niya. Na mangyayari yun, na parang tayo, ang church daw na to na parang may mangyayari hindi maganda. 1 year na pala. 1 year na mahigit pastor po. Ayun. Ang nangyari ngayon, ang dami na.
Baka yung makas, makalitaran. Ayan, diba? Ilan na kayo ngayon? Dami na. Kaya sa mga ganun, test natin yung spirit. Galing ba sa Lord yun? Yung sinasabi niya, kasi panaginip daw eh. Panaginip po, pero nakalabas siya, may sumabog. At yun, hindi kumusta na kaya siya ngayon? Sana maayos yung kalagayan niya. Pag-pray natin yung kapatid na yun. Okay? Anin na po natin, experiential authority. Ito yung how not to speak in God, power and authority, personal authority, because I say so. Dahil sa sinabi ko. Pangalawa, church authority, because my position say so. Yung mga leaders. Sub 3, rational authority, or logical, because it makes sense to me. Ayan. At pang-apat, experiential, kasi naranasan ko because it happened to me. Nangyari sa akin. Hindi po lahat na nangyayari sa inyo, pwedeng ma-apply sa iba. Tanda natin, huwag po natin gagawin yun. But may mga nangyayari instant, minsan talaga, may pinapasabi si Lord, lalo-lalo na sa mga leader. Especially sa mga leader po ng church, like pastor. Isang beses yata si pastor, Brad, mag-pray tayo. Sabi, pastor, bakit? May nakita akong baldi. Nandun sa may mag-pray namin yung church. Tinakita rin siyang panty. Nahulog daw siya. Wala, pray ka. Talagang nire-reveal ni Lord, no? No? Pastor, talagang nino okay. Pag-pray natin yung church, nakakita siya ng panty, nahulog dyan. Posible naman, pinahulog ako ng panty rito. Ha? May mga ganong instant po talaga na may pinapakita ang Lord sa leader. Sa leader po kadalasan, no? Sa mga kapatid na nakakaranas ng mga ganyan, may mga gifts kasi ng discerning, gifts of prophecy. Pero dapat pag ikaw po ay member or deacon, paalam niyo po sa pastor pag i-pray yan. Kung galing talaga sa Diyos yan. Hindi po dapat na i-apply ka agad. Ito mangyayari kay pastor, hindi. Pag-pray muna natin. Baka kasi, ano lang yun eh, may mga ginagawa sa Diablo, di ba? Sabi doon, test every spirit. May mga strategy ang Diablo para mamaya kahit minsan leader nagagamit. Itaya mo tong pera mo sa ano. Sa loteng. Mga number na sa Pastor yan. Ito, Brad Darius, yung 5 million mo dyan sa bangko, i-invest mo dito. Sigurado yan. Wala. So tayo basta-basta kaya. Pag-pray natin, lahat po ng mga decision natin, pag-pray natin, kahit sabihin natin pastor yan, kailangan pag-pray. Kasi ayun po talaga, kailangan kalooban lagi ng Panginoon. Ayan. Nung pinag-pray namin, yun, na-reveal talaga. May something na nangyayari, hindi maganda. Amen? Okay, dito tayo sa how to speak with power authority. Nung panahon ni Pablo, sinabihan niya si Titus, subject, speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. At ito nangyari sa akin lately lang. Kasama ko si Kuya Richard. Dahil sa mga bagay nito ay yung salitain natin, aral at saway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa'yo. Ayan. Sinabihan niya si Tito. Si Tito kasi medyo strongest personality yan. Magkaiba sila ni Timothy. Si Timothy kung medyo, parang introvert. Ito, extrovert to. Matapang yan, si Titus. Siya yung inutusan ni Paul na i-handle yung church nila doon sa Crete, island of Crete. Ayan, speak these things, exhort, and rebuke with all authority. Nung last week, itong days lang na to. May isang katrabaho namin na kasama namin sa project na kung ano yung mga sinabi sa akin. Narinig ka ni Kuya Richard eh. Tapos, kung mga talagang direct na salita na parang masakit siya, pero dahil nga guarded tayo ng ako, sinasabihan ko lang siya na yung mga parang, na ganito, nagpapaliwanag lang ako. Masakit, sabi niya, ganito, ganyan ka. Tapos, nung nabanggit niya, pastor, biglang nag-ano sa akin, may authority ako. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, nature ng tao. Kapag may mapapakinabangan, didikit yan, hindi pwedeng wala. Kasi tinanong niya ako, may mapapalaba ako sa inyo.
May matutulong ba kayo sa akin? Isa lang pinaalala sa akin, Lord, yung authority ng meron ako sa pastor. Binigyan ko lang siya ng word na hindi siya direktang sa Bible nang galing, pero yung nature ng tao na pag-aralan ko, na ang isang hindi mananampalataya, kapag ngayon may napapakinabangan, didikit sa iyo yan. Hanggang may mapapakinabangan yan. Parang ano yan, parang lintang. Sabi ko, ano lang, baga ganun lang binanggit, hindi ko sinabi na dumikit ka sa amin kasi may mapapakinabangan ka. Binigyan ko lang siya ng isipin na yun. Hindi tayo magkaintindihan. Sige na, ayaw na. Huwag na tayo mag-usap. Total lang usapan. Ganun lang. At isang verse ang pinaalala sa akin. Dito sabi dito sa Bible. Sa Matthew. Pero nasa isip ko na itong verse na ito na sabi, narito, sinusugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino kayo gaya ng mga ahas. At makakapagpintiman gaya ng mga kalapate. Pinaalala sa akin ni Lord na yung ahas, sila yung mga ulupong na binanggit ni Jesus Christ sa mga Pharisees sa Matthew 23. Na sila yung naghahari dito sa lupa, sa mundong ito. Makasalanan itong mundo na ito. Corrupt. Word. Ayan. At mababanggit din sa verse ng Matthew 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulak propeta, lumalapit sila sa inyo para maamunto pa, ngunit totoo tulad ng mababaksik na lobo. At ito'y matindi. Mas matatalino talaga sila kaysa sa ilaw. Sa Luke chapter 16, at pinuri ng kanyang Panginoon ang kanyang katiwala sapagkat siya'y gumawa ng may katalinuhan. Sapagkat ang mga anak ng sanlibutang ito ay ang kanilang lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Kaya ito yung nagano sa akin na dapat ang sa bilang isang Kristiyano, maging matalino tayo. Hindi maging katulad ng ahas. Maging matalino lang tayo. Kumbaga hindi ako nakipagtalo sa kanya ng sabihan siya ng mga masasakit na salita, pero binigyan ko lang siya ng isang salita lang na may iisipin niya na tatagos sa kanya. Hindi ko siya dinirektang atakihin. Kasi talagang yung sabi niya, pastor. Hindi ko naman sinabing tawagin niya akong pastor, pero alam niya na pastor ako. Kaya sabi ko, ito yung pagkakataon. Siyempre, sinawag ko na rin ng pastor, gagamitan ka na ganito. Kaya yung pinalala sa akin, maging matalino tayo gaya ng mga ahas. Maging hindi katulad Iba yung maging, hindi kasi ay sa parehas na ahas. Iba po yun. Okay, iba po yun. Ayan. Gaya ng mga ahas. Ito. Nahanap ko lang si verse bilang paalala sa ating lahat na magagamit natin yung mga natutunan natin dito sa church para sa labas. Kasi hindi natin pwedeng praise God in Jesus name. Kumbaga, sasabihin nga, Jesus name, parang nun. Diba? Maano sila sa iyo. Kaya sinasabihan nga, ikaw, wala kang kwentang tao, in Jesus name. Hindi, may kikakadali. Hindi, kaya, mo sila, kirahin mo sila ng yung word talaga na wisdom ang galing sa Lord. May mga ganun, di ba? Na pagka, ililihatso pa. Kaya kung may minakita sa iyo, nasabihin sa iyo, hindi, pwede mo sila sabayan, kaso nga lang, word of wisdom na galing mo sa Lord. Nangyayari, may nakakaranas. Yeah, ayun po. Nasabi ko na sa kanya, ito lang. Ang taong may mapapakinabang sa kapwa niya, bilang, yung normal na tao ko sa niya, ay parang parang linta, na talagang didikit sa iyan. Kasi sinabihan niya kasi ako na may mapapalaba kayo, makakaba ako sa inyo. May naitulong ba kayo sa akin? Matthew 10 yung viewers lagay sa akin. Nandito pa, sinagit ko. Matthew 10, Verse 16. yes, 16. Amen. Ayan. How to speak with power and authority? Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Huwag mong hayaan na hamakin ka. Tinuturuan tayo ng Bible, huwag mong hayaan. Tandaan mo, you are perfectly and wonderfully made, and you are a royal priesthood. May mga prinsipyo bang prinsesa na ginagawang Doy, kunin mo yan. Hindi dapat tayo. Sabi nga kanina sa nabanggit ko doon sa prayer, doon sa Deuteronomy 28, we are the head and not the tail. We are above and not beneath. Hindi para magmalaki ka, pero kundi para gamitin mo yung word ng Diyos sa tama.
na hindi dapat ikaw minamali bilang Kristyano. Bilang yung parang ka Kristyano, batukan ka na lang. Parang tingin sa atin, hindi. Dapat tayo, may kita na maayos tayo sa pananalita at marami tayong alam. Sa wisdom lang, sa word lang na bibanggitin ng labi natin, kaya natin i-shut down yung bunganga ng kahit sino man na puro putak-putak. Sabi niya, huwag na tayo mag-usap, hindi tayo magkaintindihan. Tapos di ba? Ano lang hindi para hamakin tayo, huwag kayong huwag yung hayaan na hamakin kayo. Gamitin natin yung tinuturo sa atin ng Bible. Na rebuke with all authority, let no one despise you. At bilang konklusyon, sakto lang ba kay Francis? Amen, sakto. Matthew chapter 11, Mark chapter 11, 23. I tell you the truth. You can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. Huwag tayong mag-doubt sa mga bagay-bagay na pinag-pray natin. Although hindi naman natin kayang gawin talaga ng mangyayari yan, na yung bundok palilipatin mo sa dagat, o yung dagat palilipatin mo saan. Nangyari yan sa Japan, yung naong kwento. Yung mga bata, nagpipray sila kasi nga yung view ng dagat, di nila makita may bundok. Nagpipray sila na sana mawawala itong bundok na to. Tanggalin niyo, Lord. Sabi ng mga bata. Isang beses, isang araw, pagpasok nila, wala na. Hindi nilipat, pinanggal kasi nga di ba sa Japan may mga earthquake. Pinantambak doon sa mga lugar na ng mga tsunami. Para hindi tuwa yung mga bata. Nangyari, di ba? Pero hindi naman gano'n na sa atin pag pinag-pray natin yung amo natin na tanggalin mo yan, Lord. Huwag naman gano'n. Kasi permission. Hindi ako na po-promote. Hindi na papasin yung trabaho ko, trabaho nila ng iba. Huwag gano'n. Kaya na si Lord ang kumilos, no? Ayan. May mga prayer na pinapahinggan ni Lord na hinahayaan lang natin, lalo kung ikaw mag-course or hindi dapat, hindi ka looban ng Diyos. Ako sa trabaho dati, hindi ko naman siya pinanalangin na tanggalin. Pero dahil lagi niyang pinapansin tuwing nag-YouTube ako, dinadownload ko yung mga sa music ministry namin dati, lahat ng kanta. Pero tapos yung trabaho ko nun. May time talaga ako. Saka wala kaming break time Ayun na yung break time ko para mag-download. Sinubong niya sa boss ko. Tapos sinawagan ako ng boss ko. Sabi ko, boss, may pending ba ako? May reklamo ba ang sales? May reklamo ba ang finance? Wala. Okay. Kami yung ganun. Tapos ilang buwan lang, naka-receive siya ng email, tanggal siya. Terminate yung tao. Yung Egyptian na kasama ko. Di ba, pumili si Lord? Di ko pinanalangin yun. Ganun pumili sa Diyos. Hindi ko siya pinanalangin na tanggalin. May pamilya pa naman siya, may asawa at anak dito sa Riyadh. Ganun po. Sabi naman dito sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, papahinggan niya tayo. He hears us. Papahinggan niya tayo. Is there a power in our words? Amen. Yan. Pinalagyan ko yung sagot, no? Can we declare things to be so? Sigurado. Do our words affect us and our situation
healing. Declare natin yun. Ayan po yung power and authority na meron tayo bilang mga Christian. Saka isang the best na palakpak para sa Panginoon. Amen. Okay, tayo po yung tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord, Panginoon. Salamat po Diyos sa katagumpayan, Panginoon, ng umagang ito. Salamat, Lord God, sa mga narinig ng bawat isa. Nawa, O Diyos, itong mga napakinggan nila na regarding, Panginoon, ng iyong declaration. Masalita mo, Panginoon, with power and authority. Ito, Panginoon, ay tumimo sa pinakamatabang parte ng puso ng bawat isa, Panginoon. Ito ay lumabong at mamungang, Diyos. Panginoon, dalangin ko, Lord, na ito ay mabahagi rin po nila, Lord, higit sa lahat sa kanilang mga first family. Pamilya, magulang, kapatid, kamag-anak, O Diyos, mga kaibigan, mga katrabaho, saan man dalhin, Panginoon, yung mga panyapak na aking mga kapatid, Lord God. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam mo, Panginoon, dala-dala nito hanggang sa paglabas, Panginoon, at hindi nyo haayang agawin ng kaaway ang mga salitang ito, Panginoon, na ipagdanin nyo, Jesus. Kaya ngayon pa lang, Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, na niya ka palagi nagpapaliwanag at nagbibigay sa amin ng mga fresh revelation regarding sa iyong pagtuturo, Panginoon. Salamat, ito po ang aming nagkaisang panalangin. May pasalamat sa matamis ng pangalan Panginoon Jesus, gabi pagtuloy ng Banal na Espiritu, ang lahat ng anak ng Diyos ay magwiga ng Amen.